in a tropical, in a place like in our place, no? And you know, it is the smallest of all seeds. And God compares Himself as a farmer. Yan. And we're having our natural farming seminar. What is in there in the farmer? The farmer is the least of all profession nowadays. The farmer is the most the farming profession is the least choice of all the profession nowadays, because we prefer mga lucrative professions. We prefer mga comfortable works, lalo-lalo ng naka-aircon. And after several years inside the office, marami ng pananakit sa katawan because we are deficient of vitamin D. Vitamin D dun siya sa araw? Yeah. We are not so much anymore exposed to the light of the sun. Deficient tayo ng vitamin D dahil sa ayaw natin magpainit. And you know, the farmer is more healthy than we are. And you know, when we have so many mga pains in our body, we go to massage parlor for massage and reflex. And the farmer, and then we pay money for the service. But the farmer doesn't pay anymore for his natural reflex kasi he works barefooted. And when his feet touches the ground and then touches the stones, reflex na yun . And then when our body is in constant contact with the soil, it releases negative energy. It's the soil that sips out our negative energy from our body, and in turn the positive energy of the soil will give us to our body. That's why the farmers, kahit slim na slim, but inside maitim yung balat niya, but inside he is very healthy. He is full of life because he is in constant contact with nature. But when we work inside the building, inside the concrete house, concrete has no life. Cemented houses has no life. So all our negative energies keep accumulating inside our body to the point that when we reach 40, 50, we started to feel the pain, the symptoms of sickness. Unlike when we are in a constant contact with nature, the entire body, starting from the feet up, the nature sips out our negative energies. So that's how the farmer lives. He earns little, but he is full of riches. Especially, lalo-lalo na yung kalusugan niya, his health. And now, and his contact with nature, his contact with life, and he produces something that gives more life. He produces foods to sustain life. The least of all profession, but the most vital and important of all, because without the farmer, who will produce food for us? The machine? It's an artificial food. It won't give us nutritious foods, lacking in nutrients. And the Lord compares the kingdom like the smallest of all.
And yung farmer represents God. Because the farmer that sustains life. It's God that sustains life, spiritual and physical. So, in the church, we are like farmers. We are just doing what God has handed down to us. Yung pinamana ng Diyos. That we are supposed to be the life giver at the life sustainer, nagsusustain ng buhay. So, tamang-tama din, pastoral care for children. So, we integrate it now with the natural farming. So that we can really understand more life and how to care life in a proper way. And this is what we are doing throughout this 3 days seminar. I hope na marami po tayong matutunan. And remember, the kingdom of God is the kingdom of life. And love is life. The kingdom of God is the kingdom of love. And love is life. And let us be like farmers that always sustains life, supports life, and defend life at all costs. And to defend life, we have to be aware, how food is properly produced, applied, and provided. Hindi yung mga foods na ginagawa lang ng machine. Yung tinatawag natin dito, na galing sa machine, galing sa mga chemicals na walang buhay. Ang ngayon, ang food na matutunan natin na foods na galing sa bukal ng buhay. The source of life, who is God. And God is like a farmer that always sustains, produce to sustain life. Amen? Amen. Maliwanag po ba? Baka hindi maliwanag. Share it with other people. If you have the gift of health, yung lakas mo, kung meron nangangailangan ng lakas, itulad daw putsi, buhatin yung gano'n. Kaya mo, tulungan mo yung ibang tao. Because that strength is not yours. It is given by God to you, not for you, but to be shared to other people. If you have the gift of money, that money is not yours. Steward ka lang doon. Kung mayroong nangangailangan ng pera, huwag kang madamot na hindi mo ito. Kung manghihiram, huwag mong patungan ng 5-6. Oo. Dapat pera mo. Kung nagbabayad siya, okay, tanggapin mo, pero walang interes. Kung hindi siya nagbabayad, okay lang. Kasi kung pinahiram mo siya, hindi siya naghihiram. Si Lord ang naghihiram. At kung ang Diyos ang naghihiram sa atin, He pays back to you with great interest. Siguro hindi ka pinabayaran ng pera ni Lord. Maybe God will not pay you the money your neighbor loan from you, but God will pay you in other aspects. Maybe God will give you good health. That is more than money. More than money, no? And especially if you have the gift of knowledge. Yung karamihan sa tao, kung meron silang alalaman, pinabayaran nila. Kapag kagawa sila ng ganito. Tapos pinagbili, mahal pa naman, no? Hindi sana ganon. If you have the gift of knowledge, you should share it to other people. Because that knowledge is not yours. Kung hindi mo i-share yun sa ibang tao, magkakunin yun ni Lord. Paano? Bigyan ka ni Lord siguro ng Alzheimer early so that wala ka ng knowledge. Pero kung if you give that to other people, Maraming knowledge pa. maraming knowledge, no? You may everybody will die, no? If you die, as if you are still living because your knowledge is doon sa mga tao. Pero kung namatay ka, hindi mo na ipamahagi yung knowledge mo, sayang yung knowledge mo.
Halimbawa, nag-research ka ng isang, Hindi ko makinabangan na ito. yeah, oh. Tulad itong natural farming, no? Nag-research ka ng 40 years. Kung namatay ka, hindi mo na-share yun, sayang yung 40 years na spend to, no, nawala ang 40 years sa, walang kabuluhan. Pero pag sinishare mo yun sa ibang tao, mamatay ka man, pero para ka rin buhay. Kasi yung knowledge mo na nagamit sa ibang tao. Yun ang, ano, parang, ibigay ko sana itong 2 messages pa gano'n sa yung culmination natin, no? Pero parang continuation sa sinabi ni Padre, tama yun, no? Tayong lahat ay ilaw. Yung ilaw hindi para sa atin, kundi para sa sisters and brothers natin. Kaya kailangan i-share natin. Okay, let us continue. Dito po tayo kahapon, sir. Dito, no? Dito tayo. Sige, oh. Ito ang Genesis, story of creation, starting from the light up to 7. The story of Genesis, this is planned by God. It did not occur by coincidence or anything, but it was planned by God. Kasi kung nagpuan lang yun, parang it appeared para random, ganon, hindi obra yun. Halimbawa, yung naunang nakuan, yung naunang na-create ang fish ang naunang na-create. What do you think? Will the fish live? Hindi nabubuhay yung fish, no? Kasi anong kinakailangan ng fish? Water. So, inuna muna ni Lord ang water bago siya naggawa ng fish. Tapos, meron ng water. Mabubuhay na ba ang isda noon? Kung water lang. Hindi pa po. Bakit? Walang air. Walang air. Kaya yung firmament, inuna niya before creating. Okay, sister. Muchas gracias. De nada. Obrigado. Obrigado. Very good. Portuguese. Very nice. Kaya inuna niya ang hangin, tapos ginawa niya ang water para ang isda mabuhay. No? Mabuhay na ba yung isda? Kung meron ng hangin, meron ng tubig. Mabuhay na ba? Bakit? Walang plan. Walang pagkain. So, sinunod niya ang plan, yung mga lumot, no? Para meron magkain ng isda, meron siya tahanan, saka makahingan siya. Gano'n. Mabubuhay na ba yung isda, no? Meron siya tahanan, magkahinga na siya, meron siya magkain, mabubuhay mo yung isda niya. Will the fish live? Yes. Ha? Yes. Yes. How many says yes? How many says no? Kulang pa. Kulang pa. Ano kulang? Kulang pa. Ano kulang? Yung land. Ha? Land. Pero yung isda nasa tubig yun. Hindi mabuhay sa land. Tubig, oh. Kailangan ba niya ng buwan? Ha? Light. Yeah. Scientifically speaking, kailangan. Because the story of evolution occurred because of the heavenly bodies. Evolution occurred not only here on earth, but the use of the energy from the heavenly bodies. Kasi kung pag may buwan, hindi sila makikita, di ba? Iba yung ano nila. Yeah, ano Kasi yung pag dilim, makakat sila. Maliwanag. Ano yung kinakailangan? Tama yung tama yung sabi nyo. Yeah, the most important thing is light. Because without light, ito wala ito lahat. Kasi kung walang light, hindi tutubo ang land. Wala makain isda. Kaya, ang inuna
ng Diyos Ang life. ang light, the most important thing there in Genesis. Tapos, second most important thing is the air, firmament. This also refers Oxygen. to the atoms, no? Atomic elements, no? Sinunod niya ang air. Tapos sinunod niya ang third most important, water. Water. Tapos yung land. Kasi yung land, ang plants, tutubo sa land, nangingailangan tubig. Yung mga plants na nandun sa tubig. At saka ang tubig, nangingailangan ng hangin para sa plants. Ang plants, nangingailangan ng light. Ang water, without light there's no life. And these heavenly bodies, they have also a very important role in evolution. According to the recent research, itong mga scientists of Britain, gumawa sila ng kuan, kasi ang life nag-umpisa sa isang single cell. Yung cell, no? Yung microorganisms, gano'n, nanggaling yun sa single cell. Ang single cell nag-multiply, nagiging 2 cells, 3 cells, 4 cells, hanggang lumabas yung papanyo, the first plant. No? So, they made their own cell, pero walang espiritu. No complete life. So, ang ginawa nila, pinadala yung nila doon sa outer space to absorb cosmic radiation. Tapos nung bumalik ang capsule dito sa lupa, tinignan nila meron ng life. Yung sa gubat, yung mga plants and animals sa gubat, nangangailangan ng cosmic radiation para meron siyang life, you know. Yung sinasabi natin noon na yung diniscuss natin kahapon na galing sa animals, nagiging ape, nagiging Homo habilis, yung 50-50 human ape, no? Yung 75% yung Homo erectus. Dahil doon sa mga ibinabas, may epekto ang kuwan. Pero nung nagiging full human na siya, Homo sapiens, wala nang evidence dito. Kasi ang kulang doon ang breath of God. Yun ang bibigay ng life, totoong life sa man, nagbigay ng spirit. Kaya yung iba dito na na-trace up ng scientists, pero ang connecting link between ape and man, hindi nila na-trace up. Makakuha na sana yun. It's very easy because we have all the DNAs, all of evidence, we have all the fossils para i-connect dito, pero hindi nila makonect. Lahat ng scientists hindi makonect. Kasi yung man, iba talaga. Pero man is a product of evolution. No? Mula sa microorganism hanggang nagiging ape, product yung evolution. Pero pagkakuha na ng tao, wala na yun sa evolution. Pero ang pag-form sa first man, product of evolution, pero yung tao na talaga, yung breath of life from the Lord. So, God planned all these things. Hindi yun na nangyari by coincidence or by random, Kasi kung topsy-turvy ang pag-appear ng mga ganito, hindi ito ng obra. Yun lang mga Bilibanes, siguro nagkabanggaan na kung hindi yung pinaplano ng Diyos, no? Yung kahapon na diniscuss natin kahapon, it is more on yung pinaka-kwan, yung mga parang decoration na yung iba, pero yung pinaka-core ng discussion natin kahapon, ang lupa talaga, soil. Soil as the source of life. Without soil, there is no life.
Ganon ang paradigm. Kaya kung kayo mga farmer, the list of occupation, sa atin yun, pero it is the most noble vocation because without a farmer, we cannot feed the whole world. Kasi kung ang lahat ng tao puro abogado lang, hindi makakain natin yung kaso ng abogado. Kung puro engineer lang yung hindi natin makakain ng mga bakal. Kung puro doktor lang, hindi pwede na puro tableta sa lang kinakain natin. Ganon, no? Pero mayroong farmer, kaya tayo na kumakain. Bubuhay. Pero it's very sad to note that the one who produce food are the ones who get hungry. Hungry. Silang gumawa ng pagkain, tanim ng pagkain, so sila ang nagugutom. Silang bumibili. Yeah. Kanilang. Binibili nila ng siguro 5 pesos, tapos binili nila pabalik, galing sa negosyante ng 50 pesos siguro. Exploited, no? Exploited. Pero ang mga farmer, sila ang kuha ng Diyos para Kakain ng tao. bigyan tinangga. Ano yung tinangga sa Tagalog? Mahal, no? Mahal. Oh. Sila ang mahal ng Diyos. Kasi sa in the society, in the social world, sila ang consider na pinakamababa. At ang Diyos ay mahilig sa mga maliliit na bagay, yung mga humble na bagay. Kaya nung pagpunta niya dito sa Kuan, sa Daigdig, yung pinakamaliit na paraan na makapunta siya dito, nandun siya sa manger, sa sabsaban na Kuan. Yung nabubuhay siya, yung pinili niya mga Kuan niya, mga apostoles, saang country siya nagkuhan, nagmula, kasi pinanganak, yung pinakamaliit na country. Nung namatay na naman siya, pinakamaliit na pamaharaan doon sa cross, walang nagkabahag lang. No? Ganon, no? So, ngayon, mayroong kuhan sa tungkol issue about global warming. That is about environment. So what we are going to do now, it has also a relation to natural farming. Just like a doctor, we want to help mitigate this global warming. We have to minimize the effects of global warming. So just like a doctor, if you want to treat a patient, you must know about his ailment, no? Examine ng doktor, ganon. Ito ang kon mo, itong gagawin natin. Itong topic natin ngayon sa bukas yun ang gagawin natin. We want to have the environment. And what are we going to do? So, we will try to dissect the anatomy of how nature was formed. No? Kasi if you know the anatomy of the human body, just like a doctor, you will know more how to treat him, to make him well. So what we are going to do this morning, we will try to dissect. We will know how was the universe formed, how was the earth was formed, how did the first water came, how did the first soil appear, about the air, and plants, and animals, how did they happen to exist here on earth. By knowing those facts about that one, and basing upon the scientific explanation, and making Bible as the base, which we can fit together perfectly, 100%. We will have knowledge how to help minimize or mitigate this global warming. And it has something to do with our topic also about natural farming. No?
Okay. Okay, sir. Dili, oh. Ito na. Nahuli. God planned the creation of the universe, no? Yan ang, So, lahat, oh. yan ang Yeah. plant nutrients. Okay. Plant nutrients. Nung ginawa ng Diyos ang lupa, dinagyan niya. Kasi plano niya na doon patutubuin ang lupa. Rather the plants. Doon patutubuin sa lupa o sa tubig. No? Kaya, linagyan niya ang lupa at tubig ng mga nutrients na kinakailangan ng halaman para mabuhay. Healthily, no? Even thousands of plants will eat all the nutrients there in the soil. There is still sufficient nutrients to the plant, maski anong dami nila. Pero kaso lang, it is raw, pure nitrogen, pure phosphorus, potassium that cannot be absorbed with the plant. It has to be processed. It has to be chelate, no? Chelate, C-H-E-L-A-T-E, chelate. By mixing that together with other elements, like for example, nitrate. Pure nitrogen cannot be absorbed with the plant. So it has to be chelate with oxygen. It must become a nitrate or it must become an ammonium. This can be absorbed by the roots already. And who will chelate, who will cook, who will process that one? Kaya nilagyan din ng Diyos ang lupa ng kusinero para siya ang luluto from nitrogen to nitrate, from nitrogen to ammonium. From phosphorus to phosphorus pentoxide, or P2O5, or potassium oxide, P2. Tips of these shoots and tips or flower buds, they have energy. And with those energies, the microorganism, he does not know, but instinctively, he will analyze what kind of nutrient will the plant need, how much, and it is the microorganism who will make those nutrients. Pero ang nangyari ngayon, because of the chemicals, because of the greed of man, because of pride of man, making chemicals in order to get rich, namatay na yung mga micro. Kaya kung magtatanim ka ngayon, without chemical fertilizer, yung one is nothing. Kaya yung mga magsasaka, kung sabihin mo, kumusta ang pananim natin? O hindi, wala kasi kung pera na bumili ng kuan, abono ng chemical, wala na mangyari. Pero kung hindi pa niya linagyan ng chemical yung lupa niya, yung mga microorganisms nandun sana, ang patuloy na mag-process ng mga food nandun. Kasi nandun na millions, trillions of nutrients nandun. Naghihintay lang ng microorganism para i-process. Together with the other resource base, like the air, water, yung lupa, no? Those are the resource base. So, with those bases, the microorganism will process foods. That is one. Okay. Oh. Katos ang, sige, sinan minerasan. Okay na? At katong ganina, kinalang saglit. We have two kinds of nutrients. Big division of nutrients of the plants. One is the mineral and the non-mineral. The non-mineral, plants need also carbon. Plants need hydrogen. Plants need oxygen. Pero hilaw din yung mga kuan. Kailangan i-kuan yun. It must be combined with other elements so that the plant can utilize it as food. Itong mineral na carbon, saan yun makikita? Sa photosynthesis, nangangailangan ang
tanim ng carbon dioxide plus tubig plus nutrients. In the presence of light, inside the chlorophyll, magkagawa siya ng simple sugar. Yung simple sugar, together with the micronutrients, magkagawa ng asayo. Sun. What is asayo? This is amino acid, this is sugar, this is alcohol, this is hormone, this is enzyme, you want other bionucleic substances, ganon, no? Yun ang product ng photosynthesis. Pag mayroong kuan, itong lahat, product ng photosynthesis. At it gives off oxygen as byproduct. So, yung sinasabi natin non-mineral nutrients. The plant needs carbon dioxide. So, this is carbon. That's why it is, the carbon is non-mineral. It is not found in the soil, but it is a non-mineral. Oxygen. Oxygen gina-combine sa carbon, nagiging carbon dioxide. Ganon. Ang tubig, it has hydrogen, gina-combine sa oxygen, nagiging water. Plus yung mga mineral nutrient, no? These are non-minerals. This is mineral nutrient. So in the presence of light, they entered into the leaves through the stomata. This is the breathing organ of the plants. And here in the plants that has a green color, this is the chlorophyll, olfactory. Olfactory of the plants. Kaya magagawa siya ng mansanas, yung kamote, yung ano-anong mga klaseng bunga doon, magagawa ng pitsay dahil sa chlorophyll. Kasi yung carbon added to water, nanggali dito sa nag-enter sa stomata, tapos dito sa gamot, yung ugat, yung mga nutrients galing dito sa roots, nagpunta na-absorb doon sa plant, kaka di-deposit dito sa chlorophyll, yung carbon at sa oxygen, di-deposit dito sa chlorophyll, ganon. Merong light, ang chlorophyll, kaya gawa ng pagkain, ganon. No? These are considered as non-mineral. Tapos yung mineral naman, no? Mineral plant nutrients, no? May tatlong klase tayo, 3 divisions. Yung pinakamarami na kinakailangan ng halaman, burahin ko na ito, no? Okay. Nitrogen, phosphorus, potassium. NPK. Yeah. NPK. Ito ang pinakamaraming kinakailangan ng halaman para makagawa ng pagkain, no? Itong nitrogen, phosphorus, potassium. Ito lang ang makikita mo doon sa mga commercial inorganic fertilizers. Ito lang. Wala mga trace elements, wala mga secondary elements. Ito lang talaga. Pero yung mga trace elements, sila ang importanteng ingredient para makagawa ng hormones and enzymes ang halaman. Pero wala yung mga trace elements, wala doon sa commercial fertilizers. Ito lang. Kasi ito ang pinakamarami ang kinakailangan ng halaman, no? Ang nitrogen para sa yun, vegetative growth sa leaves. Bakit mayroong shoots? Bakit mayroong flower buds? Bakit mayroong yung suckers? Because of the nitrogen. Yan ang kinakailangan. Ang phosphorus na naman, that is used in the roots, that is used in the flowers, that is used in the fruits of plants. Kung ang lupa mo lacking ng phosphorus, hindi yun yung kamote, hindi
yung kasaba, hindi yun na ma-produce doon. Walang flower na ma-form. Saka walang flower, kung walang flower, walang fruits. Ito ng potassium, they are used in the stems. Yung mga stipules, no? Yung sa flowers, at saka yung nag-hold sa fruits, ginagamit ang potassium doon. Kasi kung kulang ng potassium, yung mga sanga ng halaman, madaling mabalik, madaling matuyo. Saka yung mga bunga, hindi magtatagal, drop down yan, no? Kasi weak ang ito niya. Ginagamit din ito sa fruits, sa mga bunga, para ang quality ng bunga will be improved. Kung merong, halimbawa, meron kang pomelo, no? Yung, ano ba yung sa Tagalog ng pomelo? Suha. Suha, no? Suha. Meron ka suha. Medyo mapakla. Pero lagyan mo ang lupa mo, sprayhan mo ng nutrients na mayroong potassium, ma-improve yung kanya. Yung magiging matamis niya. Hindi naman siguro matamis na ganon, pero ma-improve lang. Ma-improve. Lalaki na yung sampis mo. Minsan isa ngayon, mga lukban na tala ay suha na tala. Ito ang mga major nutrients. Kaya yung mga negosyante sa fertilizer, yun ang pinarami nila, ang NPK. Kaya yung sa sako ng fertilizer, yung sako ng fertilizer, gano'n. NPK yun. Ang nagkalagay lang doon, NPK. Ilang porsyentong kuan, porsyento ng nitrogen, phosphorus, potassium, yun lang. Wala nakalagay doon, ang secondary nutrients, ganito. Ang trace elements, ganito. Wala. Ito lang ang ini-emphasize nila. Sir, paano nagiging fruit, ay seedless ang isang fruit? That is genetics na. Genetics na yan. Genetically modified, no? Yeah. Iba rin yan, Chris. Yung genetically modified organism, bunga na yun sa research. Yung buto ng isang halimbawa, Pomelo. rice halimbawa, no? Ini-inject nila doon ang isang bacteria para magiging resistant sa pest and diseases. Ini-inject yung bacteria doon para kung tumutubo nitong itong umay, mais, anong hindi tatablan ng hindi tatablan ng atake ng pest na diseases. Kasi yung bacteria ang nag-multiply yan doon sa yun ang go against the effect of the pest and diseases. Kaya hindi matatablan. Kaya sa pero ang na lang, ito, para sa health natin, hindi maganda. Hindi magandang Hindi maganda sa health natin. Pag-explain na lang, sir. Yung GMO. Yeah, GMO. Okay, explain na natin. Genetically modified. Okay. Yung GMO is not made by nature. It is man-made. Para tutubo ng malaki yung yung halaman mo, yung bunga, o hindi matatabla ng mga hindi matatabla ng pest and diseases, ini-inject nila ang doon. Parang they go against the law of nature, kasi hindi yun sa nature. walang bacteria na inalagay sa nature dito. Yung plain lang yung plant yun, no? Tapos nag-multiply yung bacteria na nito. Kaya yung tumutubo na yung tanim, pati na yung bunga niya, mayroong mga bacteria na pag nag-a-atake yung pest and diseases, yun ang sila ang
counteract the action of the bacteria. Correct? Kaya hindi sila nagtatablan. Pero yung bacteria na nandoon, yung ini-inject na nandoon sa DNA ng buwan, nag-mutate yun. May ano yung tawag doon sa kuwan? Spontaneous mutation, nag-mutate. Kaya kung kumakain ka ng GMO product, GMO na umay, yung, diba, yung golden rice, GMO, yung GMO papaya, yung GMO na mais, gano'n. Yung Maraming grapes, products. Ha? seedless grapes. Oh, great. Sa ngayon, wala pang nakuha natin na GMO sa grapes. Wala pa. Wala pa, pero may seedless. Marami silang seedless. Mamaya, Sweet corn. Explore. So, Yung ay, explore, Sweet corn. Dekado yun. No, dekado yun. Yung talong yata. Yung Meron. Biti dati. talong. Biti talong. Ayun po, namin Giti, Bacillus thuringiensis, that is the bacteria injected to the seeds of the talong. Nag-mutate. Saka, halimbawa, yung mais, no? GMO mais. Tapos ginawang feeds. Yung bacteria nandun sa kuan. Nandun na sa feeds. Pag kinain ng Ano? manok, baboy, baka, kambing, gano'n. Ang yung bacteria nandun sa katawan ng pag kinain mo yung flesh, Yung ano sir, yung papaya na bilog ganun. GMO na papaya. Like that. Export. Mayroon pa ngayon From Del Monte and, dilaw. Yung kulay yellow. di ba sir? Del Monte. Product of Del Monte ba yan? GMO Or rin po ba yan? Dole. 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 Yung ganyan papaya. So, GMO din yan. careful kayo, mas mabuti yung kung kain kayo ng papaya. Yung longer. Yung mataas. lang. Itin. Tanim ko na Yung lang. uso po nga yung papayang dilaw, yung bilog para siyang pakwan. Pang-export yun eh. Yun. Yung solo, yung meron ding red lady, gano'n. Hindi lahat ng solo may GMO, hindi rin lahat ng red lady GMO, pero merong mga na GMO, papaya. Paano niyo po madidetect? Galing sa Japan yun, ang nag-develop nun, ha? Paano niyo po makikilala na siya ay isang product? Hirap. Wow. Mahirap. Makikilala mo lang yan kung nag-iipikto sa katawan mo. Meron na cancer, nakakain ko ng GMO. Matagal pa. Hindi pa lang madidetect. Hindi, kasi that is bacteria. Hindi siya makikita. Kamnaw yun, hindi makikita sa mata. Microscope lang. Kaya pala, nakikita. sir, doon sa place namin, when they plant corn, malayo ang distance nung with GMO at saka doon sa natural kasi Pero- they know na pero pag nag-spray daw, Hmm. kailangan against the air para hindi daw mapunta doon. Pero sa- ang yung mga kuan, yung mga pollens ng mais. mais, it will travel as far as 100 meters. Nadala sa hangin, nadala sa tubig, nadala sa insects, nadala maski sa tao, kuan yun sa kuan natin. Magpunta ka doon. Baka naman Magpunta yun sa sugi-sugi kuan lang mo, bibili. ang kuan. Yung Hindi the way sila how they gumagamit, disperse. yung neighbor, nila farm nila gumagamit. Tapos sila bibili. Delikado yan. Delikado. Kumain pa man din ako araw-araw. Pero kung nakakain ka ng GMO, hindi ka mamatay ka agad. It will kill you softly. Ay, ay, ay. No? Ay, ay, ay. Nag-mutate yan, nag-mutate. No? Doon, epekto sa kuan, mga hayop ka kumain. Pag kumain ka sa hayop, or you will eat directly na sweet corn, gano'n. No? Pero hindi lahat sweet corn, GMO ha. Pero merong mga GMO ha. Paano po sa bigas? Paano niyo po malalaman yan? Kasi marami nga yung bigas na Hybrid rice. Sir. hybrid. Ala, yun Yung ang- hybrid, iba yun sa GMO. Ah, iba po. Iba. We will review ha about hybrid. Pero merong good characteristics sa bigas, halimbawa, no? Merong ito good, ito bad, no? Ito big, ito small, ito mataas ang ani, ito kaunti lang ani, ganon. Yung mga characteristics ng hindi lang bigas, no? Mga halaman, no? Kaya, ikaw nila, yung mother versus son, father versus daughter, sister versus brother, pag inbreeding yung tinatawag ng inbreeding, gano'n, no? Cousins versus cousins, gano'n.
Kaya ang lalabas dyan, ang characteristics niya na maganda, double big P, maganda ang quantity. So, meron may characteristics, magkuhan din sila ito, sasali dito, magiging ganun. Meron siyang small, meron siyang big. Ito rin, ganun rin, small and big. Ganun. Ito rin mag-combine din ng small versus small. Ganon. Yung kinukuha nilang binhi, itong kuan, First. maganda, no? Kaya, kung kuan, ito lang hybridized. Maganda to, ito ang pinopromote, pinagpili. Kaya maraming bumibili sa hybrid seeds dahil maganda talaga ito, no? Pero kung kukuha ka sa kuan, yung binhi mo, meron siyang kuan, no? Yung female at saka male na kuan, doon ka kukuha nito, ang mangyari, may kuan inside sa kuan niya, inside sa genes niya, merong ganito. Pero kung sa second generation, this is called F1, no? F1. Ang kuan niya, ang iyang offspring niya, yun na ang ginagawag ng F2 generation. Yung mga buto ng galing sa F1, that becomes F2. Pero yung F2, most likely, mag-concentrate doon ang mga undesirable characteristics. Kaya yung production, halimbawa ng palay, say for example, may production siya ng 170 kabans per hectare. Kung kukuha siya ng binhi ng F2, hindi na yan magiging 175. Baba na yan, no? Kaya yung mga farmers, ginamit ko yung kuan, yung seeds na galing sa kuan, hybrid. Hindi na maganda ang kuan. Ganun ang mangyari. Hybrid to, ang product noon, pag kinain, okay lang. Pero sa GMO iba. Whereas itong new product, hindi pa nakakarating ng 100 years. No. Meron pang killer seeds. Killer seeds. Yung seeds, halimbawa, palay. Killer seed, meaning the seed will not grow. Kaya, it will not grow. So, you keep on buying from the source. Doon ka bibili kasi hindi nag-grow yung ba. Paano po yung buhag-hag ng bigas, yun yung walang GMO? Buhag na hag. Bigas. Yung medyo Kasi pag yung malambot ngayon, masarap isang agad. isang Merong variety na buhag-hag, merong variety na hindi Basta buhag-hag. bright yun. Oo. Merong GMO na buhag-hag, merong hindi GMO na buhag-hag. Ano? It's very hard to tell. ang mga Paano malalaman? Paano malalaman? Magtatayo tayo ng pala. Sa amin sa bumili, sigurado ka. Magtatayo tayo ng pala. It's very hard for a layman to tell that this is GMO. If you are a scientist in a laboratory, you can examine, okay, meron pa, bacillus thuringiensis kung In Wala Daiso, tayo dahil ng yung microscope. SPACT, Social Pastoral Action, they are producing organic rice. Pero Yeah. it's expensive talaga. Oh, Very different. But if Organic, if you 80, 90, gano'n, 80, dito 90. to po yan. Organic have a farming laboratory, talaga. Organic talaga siya, Dre. Sa ng church, social action, Meron din ng yun sa namin. Caritas. Saan galing? Saan nga galing? Sino nagtatanong? Hindi na tayo kakain. Sino nagtatanong? Galing ng Dre? Bohol. Kami Hindi farmer naman sa amin. talaga. Ha? Buhol na. Bohol galing, Dre. Bohol, In our Leyte, barangay, we are the Produce ones talaga ng ano. producing organic rice. magka-rely tayo doon sa Visayas, no? Pero sa Luzon, Mindanao, meron ng GMO. Visayas, Mindanao, kasi doon sa Visayas, Mindanao, Huwag na meron tayo kumain. talagang low ganansya. Banding, di-ban, introduction Pero of sa GMO. amin, sir, talagang organic siya. Sa amin mo. Maganda, maganda. Produced by talagang Maganda, farmer. maganda. Pero careful ka rin, kasi itong kuan, yung katabing farm mo, ito ang gumagamit ng GMO, hindi, wala. Pero pag Kasama. cross-pollinate, Yun ang sinasabi.
yung galing sa GMO, nadala sa hangin, nadala sa tubig, nadala sa insects, nadala sa tao, minimum of 100 meters, pwede pa yan magka-cross pollinate. Pagiging GMO na rin yung Hindi yung hangin po na malalanghap mo na may ano, hindi ano din yun. doon sa kuha yun, yung klaseng kagaw ng ganun, para lang sa mga to. Ah, okay. Okay. Break muna po. Kasi po, Nutrients na ilagay ng Diyos doon sa lupa. Marian. Ito naman, group A, yung mga secondary nutrients. No? Anong gamit ito? Yung calcium, pag hinalo mo sa nitrogen, lalong mapaganda ang dahon ng tanim. No? Tapos kung ang calcium, hinalo mo doon sa phosphorus, potassium, maganda yun para sa kaon mas titingkad ang mga roots, flowers, fruits, gano'n. No? Ito naman sulfur para sa energy. Para magamit ng halaman ang energy galing sa buwan, sa araw, sa mga bituin, doon sa cosmos, sa lupa, yung energy sa earth, energy, yung mga galing sa roots, sa tips of the shoots, gano'n ang sulfur. Kung kulang ng sulfur, yung energy ng kalikasan, hindi ganong magagamit yun sa buwan. Halaman natin. Ito namang magnesium, kuwanto sa this has something to do with the chlorophyll. Kung kulang na magnesium ng lupa ninyo, o meron namang magnesium pero hindi na proseso ng microorganism kasi walang microorganism ng lupa mo dahil sa chemicals, yung dahon ng yung halaman mo ay parang nagdidilaw. Walang gaano chlorophyll. Kaya kung kulang ng chlorophyll ang halaman mo, kaunti lang ang proseso niyang food kasi that is the food factory. So, yun ang mga gamit. Ito namang third division sa mga nutrients na nandun sa lupa, nilagay ng Diyos. Mayroong mga kuhan ito. Halimbawa, iron, silicon, manganese, boron, copper, sodium, chlorine, at molybdenum. Itong mga kuhan, itong mga elemento nandito, sila ang mga importanteng ingredients sa mga hormones, enzymes, bionucleic substances, para makagawa ng mga superior na nutrients na kinailangan ng katawan ng halaman, yung animals, saka sa tao. Ito. Kaya, plano ito ng Diyos, nilagay niya sa lupa. Marami ito doon sa lupa. Pero kailangan ng osinero para magproseso, para magamit sa halaman. Hindi lang sa halaman, sa hayop, sa tao. Ganun, no? Tulad ng tanggol nun. Parang honey. Wala na. Nawala. Tapos na. Balik doon, sir. Balik. Ayan. Okay. Tulad ng dinidiscuss natin kahapon, ito kailangan i-process. Ito magiging nitrate or ammonium, ito composite oxide, potassium oxide. Ito naman itilito, lalagyan ng 2+. Yung plain calcium, hindi yan absorb ng tanim. No? Pero kung nakilit na yan, magiging 2+. Ionized na siya, hindi nang absorb ng halaman natin. Ito, sulfur 2+, magnesium 2+, ito 2++. Pag mayroong 2+ na gano'n, ionized na yun, hindi nang ma-absorb. Okay. Next. Okay, ano pang nilagay ng Diyos doon sa soil? Nilagyan niyang mga microorganisms. Sila ang magpuproseso, sila ang kusinero, sila ang luluto yung mga nutrients na nandoon sa lupa. No? We have three kinds of three divisions, three big groups of microorganisms. There are thousands, millions of microorganisms in the soil, in air, in kahit saan, mayroong mga microorganisms. Pero tatlong big divisions na nandoon.
Mayroong mga microorganisms na tinatawag na good, or they are also called surviving. Good microorganisms. Pag dadami ang good microorganisms sa lupa, yung lupa mo is very fertile, malulusog ang mga doon, mga halaman natin pag tumutubog doon sa lupa na maraming good micro. Yung second division naman, yung pathogenic or bad, sila ang nagbibigay ng sakit. Kung marami doon sa lupa, ang lupa mo hindi gano'n. Madaling stunted ang growth, madaling sakit, at yung ani mo mababa kasi maraming mga pathogenic, mga bad microorganisms. Pagdadami din yun sa katawan ng halaman, gano'n din ang mangyayari. Sa hayop, gano'n ang mangyayari. Sa tao, gano'n din mangyayari. Kung plenty o bad ang microorganisms sa tao. Ito naman neutral, kung dadami ang good, magiging good siya. Kung dadami ang bad, magiging bad. Si neutral. No? Sa tao, ang mag-determine ng immune system natin ang ating yung gut, yung bituka natin, yung tumor natin, yan ang determine. Kailangan mas marami ang good micro. Sa human being, there is an average of 4 pounds na microorganisms. Combination of good, bad, and neutral. 4 pounds. Kailangan mas marami ang good. Kasi kung marami ang good, ang neutral magiging good, siya, in number, mas marami siya isa dito sa bad, ang immune system ng tao is very strong. Yung mga microorganisms doon, yung mga bad, sila ang mag-control sa buwan. Kasi yung nagbigay ng sakit, kung mag-control nila, hindi ka naman masakit. No? Saka kung namamatay yung mga good, they will generate or give a special kind of energy para sa katawan natin. Types of microorganisms. Sa umpisa, noong millions of years ago, no, ang microorganisms, mga kuan yun sila, parang neutral, no? Saka, yung mga neutral microorganisms, they are divided into 3, no? Tulad ng kuan natin yung 3 big groups. Yung microorganisms na divided into decomposers. Itong decomposers, merong mga good, merong bad. That is why they are called decomposers, because they were the ones who decomposed the bodies of plants and animals before. No? And merong mga yung mga good na sila ang nag-form ng unang lupa, unang hangin, na sila ang nagiging unang tanim, mga halaman, nagiging unang hayop, yung mga animals, no? Itong synthetic, they are considered as good. Itong decomposers, they are considered as neutral, no? So magiging bad siya or magiging good. Yung mga fermentive, sila ang good. Ito namang mga oxidative, sila ang bad. Kaya tayo nagkasakit, kaya tayo nagiging matanda because of this oxidative. That is why now we have these antioxidants to counter our age, no? So that they are anti-aging agents. And para sa immune system din, ito rin oxidative, mga microorganisms. So these are the good group. This is the neutral group. Rather this is the bad and this is the neutral. In the neutral, magiging good or magiging bad.
Yeah, it's fermented. Fermentation. Yeah, you can produce good microorganisms through the process of from the primitive are considered as neutral, and they may become good, they may become bad. Through the process of fermentation, you can collect, you can produce good microorganisms. That is what we are going to do bukas. We will produce good microorganisms through fermentation. Then, it can be bad through the process of putrefaction. Putrefaction, halimbawa, yung karne na nagka-rancid, gano'n, nababaho ang karne, nababaho ang kanin, o nangangamoy ng pan, dahil yun sa mga... Mapanis. Kanin mapanis. Yeah, mapanis, that is because of putrefaction. And putrefaction will lead to decomposition, no? In natural farming, yung fermentation is very important. Kaya meron tayong kuan. Yung fermentation na preserve, na conserve ang substances na nandoon sa isang bagay. Sa fermentation, kung ano yung mga substances nandoon sa plants o nandoon sa animal, ma-preserve yun, ma-conserve. Halimbawa, anong nandoon sa kwan? Yung mayroong mga hormones, enzymes, mga amino acids, mga bionucleic substances nandoon, no? Ito, no? Ito mangyayari, no? Pag pinipreserve mo ang isang bagay galing sa may buhay, tulad ng halaman, ng mga animals, parts of the animals, ma-preserve mo ang amino acid na nandun. Ma-preserve mo, at what is amino acid? These are the basic building blocks of halimbawa sa halaman. They are the building blocks, they are the substances that are made into roots, branches, fruits, leaves, gano'n, no? Different parts of the plants. Dito sa mga animals, ito ang ginagawang cells. Yung mga cells nag-assimilate, magiging tissue, at tissue magiging organs, yung organs nagiging system. The PC system, we have the nervous system, yung utak natin, yung sensory system na to, yung sa ilong, mata, dila, skin, gano'n. Yung respiratory system natin, yung baga natin, para para sa paghinga. The digestive system, yung ang nag-grind ng mga pagkain natin. Yung reproductive system natin, yung sa babae, sa lalaki, no, para mag-produce. Yung excretory system naman, yung kidney natin, yung yung respiratory organs natin, yung pawis natin doon, ang mga waste sa katawan natin, yung no? Yun ang different system. Yung skeletal system, yung mga buto natin, no? Yung muscular system natin, gano'n. Galing yan sa amino acid, no? Sila ang kuan. Kung sugar naman, ito ang isang produkto rin ng photosynthesis na magamit din sa kuan natin, sa system ng because they give energy, pati yung alcohol, no? Yung hormones, yun ang sa tanim,
if the plant has plenty of these hormones, madali siya makakuha ang ward off, iwasan niya ang mga pest, diseases, gano'n. Itong enzymes, ito ang mapadali yung para ang halaman natin madali tutubo, madali mabunga, gano'n, gano'n. Sa tao naman, para yung mga bata, madaling kuhan, pag meron kang maraming enzymes. Ito rin ang mga kuhan sa mga immune system natin, yung gamit yung itong other bionucleic substances, ito ang nagpa-strengthen, no? To make the quality of hormones sa enzymes, kung meron kang other bionucleic substances, ang ganda doon dito, no? Ito ang na-preserve pag piniperment mo, no? Pero kung nag-putrefy ang isang bagay, plants, animals, nag-putrefy, it will lead to decomposition. So, if it will lead to decomposition, babalik, hindi ito na-preserve. Itong asayo, hindi na-preserve. Pero, sa halip, babalik yun sa original composition niya. Anong original composition niya? No? Galing sa halaman ito lahat, no? Ano yung composition niya? Galing siya sa carbon dioxide, galing siya sa tubig, galing siya sa mga nutrients, ganon, no? Kaya kung nag-decomposition, babalik siya pagka carbon dioxide, nagiging mabaho. Babalik siya sa tubig. Pag naaagnas yung kuan, yung body sa plants, animals, yung tubig na lalabas sa kuan, no? At saka pagkuhan yun ng oxygen, lalabas din ng oxygen doon sa kuan. Kaya yung mga kuan, yung mga nag-decompose na kuan, wala kang makuan, wala kang